ito yung pangalawa. Huwag natin titestingin ito kasi ito yung para dito sa labas. So dito lang tayo sa panloob sa isa. Yan. Yan, mga na yun. Yun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be with you all mga kamatik. Kumusta po kayo? Welcome to my channel once again. This is Amer, your Matic Master. Sa video ito ay rebuild tayo ng automatic transmission ng Santa Fe, rebuild o tinatawag na assemble. Mag-assemble tayo, At nandito yung ating mga pyesa na i-prepare ko na. Papakita ko lang sa inyo. So ayan, ito yung mga internal parts niya. Ito yung mga lamang loob ng ating transmission, Ito ay Santa Fe na 2018. Ayan. DM siya, Santa Fe DM. Ito yung differential niya. Planetary carrier, mga clutches, input drive, overdrive hub. Nandun yung kanyang harness. Ayan, saka yung speed sensor, analog ng UD at saka 2 and 6, pump, oil pan. Ito naman yung ating mga pinaglumaan. Ayan. Okay. At ito yung ating mga bagong pyesa, filter. Okay. Ito yung mga o-ring at ito naman yung mga oil seal, Ito yung valve body. Kung napansin nyo doon, may luma, ito yung bago. So sa hulihan ng video ito ay ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit pinalitan yan at kung ano ang trouble. Okay? So ito yung ating mga gagamitin. Konti lang siya. Hindi natin kailangan ng maraming gamit. Kailangan natin yung brush, yan, panlinis, silicone. Meron tayong impact drive. Hindi para pang impact, kundi para pang pabilis ng paghigpit lang, At ito lang yung mga simpleng tools na kailangan natin. Halos hindi natin magamit lahat yan. Pero prepare na rin para hindi tayo pa layo-layo, So, ito yung housing niya, mga kamatik. Ayan, yun yung main housing at ito naman yung torque converter housing. So ayun, samahan nyo ako sa video ito at tuturuan ko kayo ng kakaibang technique naman sa pag-assemble nito, Okay, so bago yun, inanyahan ko ulit kayo na mag-subscribe kung kayo hindi pa nakasubscribe sa ating channel, Ipakipindot yung subscribe button at notification bell. Paki-like na rin kung nagustuhan nyo itong video na ito, So yun, umpisahan natin yung pag-assemble, mga kamatik. So let's go. So mag-umpisa tayo sa pagbuo nitong overdrive at saka nitong input shock. At ipapakita ko sa inyo yung pagli-leak test para makasigurado tayo na walang leak yung piston. Ito yung kanyang clutch disc ng overdrive. Yung snap ring, kapag sasalpak natin, medyo bubukahin natin ganyan para tumension siya, Pag nakalagay na yung snap ring, checkin naman natin yung clearance. Okay, buo na ito, Lagay natin yung bearing dito. Okay, yun yung race, bearing race. Naglalagay tayo ng grasa ulit, sasabihin ko ulit sa inyo. Naglalagay tayo ng grasa para umikom yung teflon ring. Para pag sinalpak natin itong hub, hindi niya maipit, Kasi naiipit ito pagka nakabukas siya. Ayan. So, salpak natin to rito. Kompleto na yung bearing. May race na. At nandito na yung teflon ring. So, salpak natin to rito para mag-leak test tayo. So para malaman natin kung may leak siya, lalagyan natin ng TTF dito. Tapos hahangin na natin siya. Saan yung supply? So pagka may bumula dito, kung may magbubbles dito, ibig sabihin ay doon yung kanyang singaw.
So ganun yung pag-testing. Dito sa side na ito, meron siyang dalawang tiplong ring dito, ayan. So chichikin natin palagi ano, kapag matalim na yung side, itong gilid ng groove, ibig sabihin ay may kinakainan siya doon sa pump ano, kumakain sa pump. So okay naman siya. Ipatong natin ganito rito. Yan. So basahin lang natin ang langis. Pahin natin yung snap ring. Yun. Clearance kung gumagalaw yung mga clutch. So yun, kapag sinalpak natin yung input shaft ay lulusot dito ano. So gagawin natin, kukuha ulit tayo ng patungan. Ayan o. Yan, patong natin dyan. Tapos saka natin isasalpak tong input shaft. Lalagyan din natin ng grasa yung ano, yung tiplon ring para umikom. Pasok natin yan dyan. Yun, no? Suwabe oh. Itong lugar na ito, piston ito. Yung butas na testingan nito, wag natin testingin. Kasi pag nag-over ng labas yung piston, sasabog yung o-ring. Okay? So, ang titestingin lang natin na itong input clutch, ano? Kung may singaw siya dyan. Tapos hahanapin natin dito sa mga butas na ito kung saan dyan yung para sa input shaft. Ito. Ayun o. Lagyan natin ng sabaw para makita. Ito yung una, ito yung pangalawa. Huwag natin titestingin ito kasi ito yung para dito sa labas. Kapag hinanginan mo yan at tumagili dyan, masisira yung o-ring. So dito lang tayo sa panloob, sa isa. Yan. Yan, maganda na yun. Ibig sabihin, pag pinermis natin, hindi siya bumaba ng hangin. So, wala siyang leak, ano? Hindi nagbubbles. Okay? So, okay na tayo sa pag-testing, sa pag-leak test. So, mag-assemble na tayo dun sa housing. Okay. Okay, so salpak na natin to. Dito sa side na ito, tapos sa may valve body, ito yung nakaharap. Itong may awang na to. Kahit alin dyan sa may awang na yan, yun ang nakaharap dito sa side na ito. No? So pag ganyan ang tayo niya. Pasok na. Ayan. Ayan. Okay na. So ito yung sinasabi ko na kawang. Ayan. So lagay natin yung spring. Itong tayo naman ng dugtungan na ito, dapat nandito siya sa pagitan nitong dalawa na ito. Dapat yung dulo niya nandito siya. Yan. Dito nakatungtong. Ganyan. Para yung kabilang dulo nandito naman sa kabila. Okay, kita. Sanitary, may bearing dito. So, salpak natin. Yun. Sa ibabaw, doon sa loob ng planetary, meron siyang washer at saka bearing din. So, chichikin natin yan. Lagi. Tapos ito dito po sa ibabaw. Okay. Okay. So kung dito natin ilagay lock kanina,
Huwag natin doon itapat yung pangalawang dulo ng lock. Ano, dito naman tayo sa kabila kukuha. So medyo patensionin natin dito. Yun. So dito ang check ng clearance sa may valve body. Yung one way clutch, may mga roller bearing siya dito. So check upin natin lahat kung kumpleto bago tayo magsalpak. Ito yung tayo niya. Mapansin nyo ito, malapad yung orange. Dito makitid yung orange. Sa ilalim yung malapad ng orange. Tapos hahanapin natin yung pwestuhan dito sa lugar na to. O ito yun, oh. Tingnan natin. Yun. O yun. Ang pagsalpak, hindi mo maitutulak yan. Huwag natin papaluin, ano? Yung pagsalpak ng one way. Ang gagawin natin ay iikutin natin tong planetary. Sabayan natin ang diin ng konti yung one way clutch. Doon na, nakapasok na. Yun, dito naman tayo ngayon. Yan. Okay. Ayos na. Ito, kaya natin sasabawan para mag-freewheeling yung mga clutch pagka sinasalpak natin. Ayan. Pagsalpak naman ito, siyempre hindi rin natin papaluin dito para pumasok. Iikutin natin siya. Ayan o. Yun, kusa siyang lumalaglag pag inikot. Ang pag-testing naman, kung nakasalpak siya ng tama, nakapasok na lahat yung clutch, ay yung clearance dito sa pagitan ng spacer at saka nung kanto nung ano, nito, sa kanto rito. Doon sa ilalim ha. Tapos, angatin mo ng konti, saka may bagsak. Ayan, tunog bakal siya, ano. So, ibig sabihin, ay pasok na yan. So, dito sa side na ito, ay may dalawang butas na malaki. Passage ng langis ito, no. Kailangan wala siyang singaw, kaya meron siyang oil seal. Ayan. Ayan. So dahil warranty yung ating ginagawa, gagamit tayo ng ibang silicone, yung pang warranty. Ito ay Hyundai genuine parts, pero silicone lang. Ang gawa niya ay Triband. Ayan. Hello mga taga Triband, back naman. Yahoo! Bukan natin kung didikit ito. Dilikta. Okay. So, check ulit natin to. O-ring. Itong ating teflon ring. At kailangan tuyutin ito. Pwede na salpak. Bismillah. Dapat tuyo din yung bolt, ano? Yan. Ito, galing. Final yun. Tingnan nyo yung pahid ng silicone, oh. Pantay-pantay siya. Ayan, oh. So, ibig sabihin, walang lusot yung tagas, ano. Kasi pantay yung pagkalagay natin ng silicone. So, ayan, nandito na tayo sa kabilang side, ano. Dito na yung harapan. So, magkakabit naman tayo ng piston dito ng underdrive. So, yung underdrive piston, yung kanyang retainer spring, yung kanyang lock. Ito naman yung kanyang o-ring. Ayan, dalawa. Lagyan din natin ang brasa. Okay. So bago natin isalpak ito dito, ay higpitan natin itong mga tornilyo sa ikot na to. Itong flower. No? Ito. Sa hub. Yan. Ito yung pinaka ano yung isa na to. Yung ulap talaga to. Ano yan eh. Pasaway. Okay. So basahin natin ang langis, pampadulas, benefits. Yan. Ito rin. Itong may parang sungay na to, dito nakatapat yan. Ano yan, sa lugar na yan. Pag sinilip-nipid siya at diniin ko,
Sigurado. Maliligo yan. O, yun o. So, yun. Ito. Challenge to. Challenge yung paglagay ng lock. Gagamitin natin ay screwdriver lang. Hindi tayo gagamit ng pampress. Kasi wala naman pampress. So, ilalagay natin ito sa pamagitan ng screw. Ito paglagay niya. Yun. Nakalagay na, no? Kita mo? Kita, boss. Karigo. Yun, ang ingatan ninyo, madulas. Pag dumulas, masusugat yung braso. Kaya dapat malakas na permis yung ating power. O, yun, nakapasok na. Underdrive analog. Ganyan. Madulas. Pansin ninyo, yung taas, mayroong parang ganyan, bukol, groove, kung ano tawag mo dyan. Pang taas yan. Yung pang baba, maputlang ano siya, gray. Okay? So, hindi ka naman maliligaw niyan dyan kasi mayroon siyang tamang guide. Clutch. Plate. Clutch again. Plate. So, napapansin nyo siguro na bago ko ipasok yung clutch ay hinihipo ko dito, no? Yung kabilang side magaspang, matalim. Yung kabilang side rounded. Okay? So, pagka ganyan, tinataob ko siya yung rounded sa ilalim. Kasi, yung piston pa ganyan ng buga, paibabaw, ano? So, sa ilalim yung ano? Sa ilalim yung rounded. Nakuha mo? Ha? Ha? Hindi. Nakuha pala. Okay. Wala ko magulo yung paliwanag ko eh. So yun. Snap ring, nakita nyo, dito ko nilagay yung dugtungan sa side na to. Kasi malapad itong side na ito. Ayan o. Malapad siya. So pwede natin siyang igitna. Ang intensyon nun ay yung pressure ay salo pa rin itong kabuuan nitong hub. Ano? Kaysa itatapat natin siya doon sa slot dito. Huwag tayo magtatapat sa slot ng dugtungan. Walang kwenta yon. Doon dapat siya sa buo. Okay? So, huwag natin kalimutan to. Washer. So, ayan. 2 and 6. Analos. Clutch. So, dito naman, baliktad naman siya dun sa underdrive, ano? Itong may groove na ito, napansin nyo may groove, ano? Sa ibabaw natin nilagay dito sa underdrive, ano? Ilalagay naman natin siya ngayon sa ilalim para nakaupo naman siya dito sa pinakang labi na to. Yan, nakalock siya dyan. Kasi ito ring makapal na ito naman yung kanyang stopper. Kasi yung piston niya nandito sa pump. So dapat makapal yung stopper. Yan, ganyan ang lagay niyan. So ganun ulit. Hingin natin ang pampadulas. Isang clutch, isang plate, isang clutch, isang plate, ano? Hindi pwedeng dalawang plate, isang clutch. Kasi isang clutch na naman, isang plate. Kailangan interval siya palitan. Clutch plate, clutch plate. Ayun. Ito yung pinakang washer sa ilalim bago yung pump. Pero meron ito, kung mapansin nyo yan, lubak yan, may lubak-lubak. Ang tawag dyan ay wheel spring. So dito sa side na ito ay meron siyang bearing. Yan. So pag ganyan ang tayo niyan, sa ibabaw, pati haya, no? Yan. Okay, so nandito na tayo sa input shop. Gawa natin to para mag-pre-wheeling siya habang sinasalpak natin. Okay. So ito ganun din, iikutin mo rin sa pagsalpak. Ayun, ganyan na pababalik-balikin ng ganyan. Yun. Nakasalpak na. Paano malalaman na nakasalpak na siya? Angatin natin ng konti. Ay, bakal na bakal. Ayun. Yun. Yun yung pala tandaan na nakapasok na siya. Okay. So next. Dahil malinis na itong pump,
Lagay na natin yung pump. Again, pag hindi siya umupo dito sa housing, yung pump, ibig sabihin ay mali ang salpak ng ating input shock. So dapat wala siyang clearance, ano? Huwag nating tornilyuhan saka natin pwersahin. Hindi yun, mali yun. Yun ang pinaka maling bagay na gagawin natin. Kapag ka nakaangat tapos ay tinornilyuhan natin at saka natin hinigpitan, wasak ang transmission. Kailangan na nakaupo siya. Sa transmission, automatic transmission, walang pinipwersa. Kailangan lahat pumapasok ng swabe yan. Yan ginagamitan ng martilyo, ginagamitan ng press, ginagamitan niya ng diplomasya. So ayun, bago natin higpitan yung pump, yung bolt, ay lilikot-likutin natin siyang ganyan, no? Pa-swing-swingin natin ganyan. Hanapin natin yung pinakasentro ng butas bago natin higpitan. Hindi pwedeng tabingi. Ayan, oh, kita nakatabingi. Lamang sa kabilang side, yung kabilang side, dikit, ano. Hindi pwedeng ganun. Kailangan ay pantay siya. Ayan, ayan. Ayan, hanapin natin yung pantay. Meron naman pantay. Ayan, pantay na ganyan. Saka natin siya higpitan. Final yung torque na yun. Tapos, para malaman natin kung tama yung pagkasalpak ng pump natin at tama yung clearance, bubuhatin natin itong input shock. Ayan, o, may clearance siya. Mararamdaman natin yung spacer na nasa loob nitong pump, yung nilagay natin kulay itim. Walang clearance, ibig sabihin may naipit. Kung sobrang laki ng clearance, naiwanan natin yung plastic. Baka ako sana ilagay, ano. So dito sa side na ito, meron siyang tatlong oil seal. Dito wala, kasi doon sa kabila walang oil seal, ano. Ang ilagay natin. So walang oil seal dito sa isang side nito. So 4 na piraso seal. Yan. Natin kalimutan para hindi tayo magpaulit-ulit. Ang tawag sa pagkalimot ng paglagay ng oil seal na ito ay man-made trouble. Kapag nalimutan mo yung isa, doon sa pressure, singaw, ay man-made trouble na yun. So lalagay natin yung pump seal at saka yung filter. So filter nya nandito sa side na to. Yan, yan. Kita nyo kulay green na yan, o-ring yan. Ayan, ha. Huwag nyo kakalimutan na bisitahin yung o-ring kapag ilalagay nyo yung filter, ano, para hindi sayang trabaho. Again, yung leak, malaking bagay yan sa transmission. Pag may leak, wala na, sakit ang ulo natin kasi ang galing yung trouble, pala leak lang. Part number ng pump seal 46131 3B000. So yun natin yung lagayan ng pump seal para hindi madulas, hindi ito dumulas, mamatagilid eh. Pero yung loob, lalagyan natin siya na brasa. Yan. So, para pag nalimutan natin doon sa torque converter, meron na rito. No? Pero sa labas, huwag tayo maglalagay. Sa loob lang. So, ingat sa paglagay nito. Hindi pwedeng masubrahan ng pasok. Kailangan pantay siya dito sa labi lang. Yan, pantay lang sa labi. Kasi pagka nasubrahan siya, babangga na yung lip seal dun sa bearing. Hindi na makahinga yung lip seal, tataga siya. So next, lagay na natin yung differential. So, patagilid ng ganito ang pagpasok. Saka natin tutulak pa baba. O yun, lagay na. So cover na lang ang kulang, ano. Mag-break time tayo at magbabalik tayo pagkalipas ng ilang mga paalala. So yun, naglalagay na tayo ng silicone. Gusto ni Alfredo. Ayan. Okay. Wala na? So check natin yung tulad doon sa ilalim kanina, check natin yung mga bearing race kung kalog siya. Kung hindi naman, okay, wala tayong gagawin dyan, hindi kalog eh, no? So yun, clear na. So, kumpak natin to.
Hawakan mo. Oh, yun. Sino eh? Hawakan mo eh. Ayan, nakatakip na, no? Sa videohan natin. Para hindi malata ng may-ari na ginalaw natin. Yung makintab na ganyan, malinis. Dito yan sa loob. Yan. Yan o, yung malilinis yung ulo. Dito sa loob yan. Ang pag-igpit, tapatan. Dito. Parang cylinder head ang pag-igpit. Para yung o-ring dito, kung tumagilid kasi, mag-iba na pwesto, maiipit. Kaya kailangan pantay din. Pag lumapat na, pwede na kahit saan. Okay. So, yung mga nasa loob dito, i-retight natin to kasi pagka tumagas at nakakabit na yung transmission, hindi na natin ma-retight yan, nasa loob yan eh. So, yan ang ipa-priority natin na i-retight. Di bali yung mga nasa labas, may higpitan natin yan pagka kahit nakakabit yung transmission. Pero ito, nasa loob, wala nang pag-asa yan. Okay, so tapos na. Yan o, mani na. Ito naman tayo sa lugar ng Balbali, ano? Dito sa dalawang ito, meron siyang seal. Dalawang yan. Ito yan, o. Yan. Yung may group ay, yun. Yung may group na yan, na malalim, sa parting loob yan. Dito mababaw, sa bandang labas yan. Yung may parang kanal. Malalim, mababaw. So, sa loob yung may malalim. Speed sensor. Pagka ang pag-inspection nito, titingnan natin itong side na ito kung parang hindi na maga. Pag nainitan kasi ito, namamaga ito, no? Gawa nung, halimbawa, puminit yung overdrive. So, apektado ito, mamamaga ito. Pagka ganun, namaga na, ay papalitan natin yung speed sensor. No? Dito siya nakalagay. Yan. Okay, may dalawang tornilyo yan. Yes, makintab. O, yan. Okay. Next is harness. So, may o-ring siya dito sa terminal, sa housing. Okay. So, may dalawang tornilyo rin siyang G's. Ayan. So, bago natin ikabit itong wire na ito, kasi yung ikutan ng parking lock o ng parking gear ay nandito. So, ikutin mo natin yung gear. Hanapin natin kung nakasentro yung parking pole. Dito, susuot natin ito rito dyan sa butas. Yan, may butas yan. Yun o, parang may spring siya, no? So, didiin natin yan at ikutin natin itong parking gear hanggang sa pumasok siya. Yun o. Yun, narinig nyo? Ibig sabihin, yung parking gear niya ay nakakagat na, nakatapat, ano? Yun yun. So, saka natin ilagay yung wire. Yun. So, lalagay na natin tong parking selector. Yan. Tapos, dito sa butas, yan, may butas, meron siyang pin, maliit. Ayan, o. Lalagay natin yan dyan. May kanal yan, may kanal. So, pasok. Ayun. Okay na, hindi na siya matanggal, hindi na siya matras abante. Okay, dahil nakakabit na yung harness natin, nakakabit na yan, magliligtis naman tayo dahil buo na. So, siguraduhin natin, yung pagliligtis, yun yung magiging assurance natin na wala tayong palpak sa loob. So, kailangan natin magligtis. So, ganito naman yung pagligtis. Yung kanina, nagligtis tayo sa overdrive. So, nandito yun. Hanapin natin yung butas. Ayun, o. Ayan, ha. Sunod natin yung sa low reverse. Itong clutch na ito, dapat gumalaw yan.
Yun. Pag nilakasan mo, tatalsik yung pagpa. Uy! Yun, di ba? Sabi ko pa lang, tatalsik na nga eh. So, ibig sabihin, good yung pressure doon. Dito naman tayo sa underdrive. Yun, naririnig natin. Tingnan nyo itong dulo na to. Bumubuga yung hangin, ibig sabihin, bumabalik yung pressure niya. Ibig sabihin, sarado yun. Yan. O. Uy! O, di ba? So, meron dalawa rito. Yung sa pump at saka sa input shock. Hanapin din natin yan. Yung dalawa yan, ano? Ito yung sa input, ito naman yung sa pump. Sa 2 and 6 yan, 2 and 6. Yan. Okay. Okay na. Okay na yung pagligtis natin. Ganun lang kasimple yung pagligtis. So, ikakabit na natin yung valve body. So, siyempre, bago natin ikabit yung valve body ay magtitest tayo ng pressure solenoid. Kung active yung mga solenoid natin. Wali. Pakita ko sa inyo kung bakit ko pinalitan itong luma, itong valve body na luma. Ang problema nga pala nito mga kamatik, wala siyang problema sa upshift. Ang problema niya kapag nag-decelerate ka ng 60 to 80, halimbawa tumatakbo ka ng mga 100, bumaba ka sa 60 tapos bigla kang kick down o yung bigla mong tinapakan yung accelerator, ay kumakalabog siya na para kang binangga sa likod, na biglang umi-impact yung shifting niya, no? Instead na ang maging reaksyon ng transmission ay sumibat yung sasakyan, ay parang kang binangga sa likod. So ang tawag doon ay kick down shift shock. Tawag ko lang yun, kick down shift shock para sa akin. Yun yung pagka binigla mo na acceleration na nasa high speed siya, ay bigla siyang kalabog talaga siya, yung malakas na parang binangga sa likuran. Kapag kayo na kapag uminit yung ating transmission, yung ating langis, so ibig sabihin ay nagmamalfunction yung kanyang valve body, itong valve body na ito. Kaya pinababa ko itong transmission ay dahil nga maitim yung langis. So maitim yung langis natin, hindi siya pang 10,000 kilometer na takbo ng sasakyan yung langis, So nag-isip ako na baka mayroong sunog sa loob, mayroong napiktuhan yung pang-malfunction ng valve body. Kaya ang desisyon ko ay ibaba yung buong transmission para makita natin yung epekto. Kasi nga katulad ng sinabi ko, kapag nag-claim ka na, kung claim ko lang itong valve body sa warranty at pagkatapos ay mayroon palang napiktuhan sa loob at i-claim ko ulit ng panibago, hindi na pwede yun. Ang mangyayari doon ay masisisi tayo. Sabihin, bakit hindi isang claim lang? Bakit din dalawang claim? So, para isang claim lang at iwas ang sisi, ay valve body at saka pull down ng transmission para inspeksyonin kung ano yung affected part sa loob. So far, wala naman siyang affected. Nagkaroon lang ng minor nagasgas yung mga clutches niya. Pero pwede pang gamitin. Wala pa siyang talagang damage. So yun ang dahilan kung bakit ko ibinaba. Pero ang talagang sira niya ay dito lang tayo magpapalit. Ito ang valve body. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung sira nito, kung bakit merong merong malfunction. So kuha tayo ng battery, boss. Okay, pakinggan yung maigi mga kamatik. At i-justify natin yung yung sira, So isa-isahin natin yung solenoid niya. Dito. Okay. Okay. Okay siya, good. Sumisipa. Dito. Wala, spark lang, Spark lang, Spark na walang lagitik. Walang tagaktak yung loob. So ito, tingnan natin. So meron. Dito sa isa. Meron. Malakas, sumisipa, Ito, pressure solenoid itong dalawa na to. So mahina ang lagitik niya. Pero dapat lumalagitik din siya. Ayan, Okay. Ayan. Okay. So, spark. Wala, spark lang siya. Wala siyang lagitik. So, yun yung dahilan kung bakit ko siya pinapalitan. So,
Tanong na naman, bakit isang solenoid lang ang sira? Ay pinalitan natin yung buong valve body. Again, uulitin ko sa inyo mga kamatik. Kapag nag-claim tayo at warranty ang pyesa, ay lahatin na natin. Kasi itong valve body ay mayroong dalawang trouble. O may dalawang trouble siya. Una, electrical trouble. Okay? Ang pangalawa ay mechanical trouble. So, dito, electrical siya. Pagdating niya sa loob ay mayroon siyang mechanical valve. So, again, pag tayo ay nagpalit lang ng solenoid at may mechanical failure pala siya, magki-claim na naman tayo ng panibago ngayon, mga kamatik. Pag nag-claim na naman tayo ng pangalawa, sasabihin na naman sa atin ng warranty ay misdiagnose tayo. Misdiagnosis ang ginawa natin. Dahil, ba't hindi natin ginawa ng una, samantalang pwede naman. Okay? So, ganun ang sistema dito. So, sumusunod tayo sa kalakaran, ano? Na pwede naman natin itong reparin sa totoo lang kung cash ito, kung para ito sa mga cash sa customer. Pero dahil warranty at 10,000 pa lang ang tinakbo nito, ganun kaganda yung pag-claim ng warranty dito sa Saudi Arabia. So yun, ipakita ko naman sa inyo yung bago. So ito yung bagong valve body natin. Kung makita nyo, seal dyan ha. May nakalagay yan dito, made in Korea. Ayan o, made in Korea. Part number nya, yan, 46210 3B200. Okay, valve body assembly. Kapag ganyan na, ito ganyan, nagbagong ganyan, ibig sabihin ay modified parts ito. Ano, modified. Kasi meron itong TSB, o tawag sa TSB ay Technical Service Bulletin. Dapat ay talagang may ito, may recall itong valve body. Huwag kayo mag-alala, pag ini-spark ang diesel sa baterya ay hindi yan nakakasunog, hindi nasusunog. So yun, titestingin natin yung bagong valve body, solenoid, kung may mga tulog na sensor. Gagamit ulit tayo ng baterya. Lapit natin yung camera para makita nyo. Isa-isahin natin to. Ayan. Mula tayo rito sa dulo. Yun. Oh, 6 yan tunog, no, Roy? Yan, malakas. Ito. Oh, yun, tumalsik yung laway. Yun, tumalsik yung laway. Ito. Ayun, mayroon din. Ayos. Dito tayo sa pressure solenoid. 6 yan tunog nito, pressure solenoid kasi ito. Yan, meron. Meron. Ito. Meron din. Okay, maganda yung ating valve body, pwede na natin isalpak yan. Okay. So, ready na tayong isalpak ito. Testing na natin. Kailangan, kahit na bago yung pyesa natin, ay testingin pa rin natin yung mga motor. Kung okay ba. Kasi yung factory, factory lang yan eh. Hindi nagiging perfecto yan, katulad rin natin yan. So, minsan, may mga masablay din sila, Saka, siyempre, electrical yan eh. Tapos, inisprayan dito ng parang grasa na para hindi kalawangin habang nasa storage. So, pag tumigas yung parang grasa na yun, pwedeng mag-lock siya dun sa mga piston ng solenoid o sa piston dito. Yun ang nagpapa-stack up sa kanya. Kaya kailangan ay i-pre up natin. Okay? Ito, na to, shifting selector. Ayan. Dito nakalagay. Yan. Dito naman siya nakapasok. Siya, diyan sa panel na yan, Sa pinakang na yan, selector din. So, lagay na natin. Check natin ito. Yan. Okay. So, walang dumi. Malinis. O, salpak na natin. So, kailangan pasubsob siyang ganyan, Una rito, tapos saka natin ibababa rito. Yun. Okay. So, nakalagay na. Para hindi mo natin bukas. Para isma tayo na hindi mo yung lima na. Kaya alis. Ito yung perfect.
Okay. Alright. Okay. Ito yung gasket. So, may siya dito. Mayroong rubber gasket, no? Lagyan na natin. Takpan na natin ito. Bismillah. So, gagamit tayo ulit ng impact drive. Pampabilis lang ng pag-equip para hindi tayo mangalay. Yung ano lang, media-media. Ayun, pag equip na, lumapat siya, tama na. Saka natin siya ipitan ng T-range. Yun yung pang-final. Sabit natin yung drain plug. Ito. No? Okay. Okay. So yun, tapos na tayo mga kamatik sa pag-assemble ng ating transmission, ano? Ayan, oh. Okay. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay meron kayong natutunan sa ating video na ito. Shout out sa ating lahat ng subscribers at silent viewers at sa ating mga kaibigan ng mga vlogger. So yun, kita tayo sa susunod na vlog. Hanggang sa muli, keep safe, God bless, masalam.